Connect na tayo dun sa may blend. Maganda ba siya? Maganda. Hello, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video ay magre-review tayo ng isang guitar effects pedal, itong NUX MG30. At kasama na din dito yung MBabe Chocolate Plus. Titingnan natin kung magandang combo tong dalawang to. Okay? Disclaimer, ako po ay talagang hindi magaling. Ang ituturo ko lang or isi-share ay ayon lamang sa aking kunting kaalaman. So ito yung MG30. Syempre nakakabit na yung ano niya, nakakabit na yung MBabe Chocolate Plus nandito na, at saka yung dalawang dual foot switch niya andito sa gilid, kung nakikita nyo yan. So ayan, kailangan natin, unang tanong talaga natin is kung kaya ba mag-stand alone ng NUX MG30 na wala itong dalawang to. Kaya ba? Yes, kayang-kaya. Kailangan lang natin maintindihan kung paano gumagana si MG30. So ganito yon. Kunyari, ito yung clean tone ko. Ayan, clean. Pag nag-up ka dyan, drive na siya, drive. So ayan. So bali, itong clean tone ay meron siya, kung nakikita nyo yan, ayan, meron siyang S1, S2, S3. Ibig sabihin yan ay Scene 1, Scene 2, Scene 3. So, bali, tatlong effects sa clean tone mo, mayroon ka ng tatlong effects dyan. I mean, parang, for example, nasa clean tone ka, may tatlong effects ka na nandyan. Pwede mong ilagay doon yung acoustic, pwede mong ilagay doon yung delay, or pwede kang maglagay doon ng chorus. Or kahit ano, basta clean tone siya. Pwede ka rin maglagay doon ng drive. No? So depende na 'yon sa iyo. So bali, ito yung nagsisilbing bank siya. Para sa akin lang ha. Ito yung pagkakaintindi ko eh. So, yan, nakikita niyo yan. Kasi doon sa plus minus na effects, nakasanayan natin is plus minus, ganun. So bali, ito, clean tone yan, may tatlong kategory yan. Pwede kayong maglagay dyan ng kahit ano. So, makukontrol siya gamit ito. Ang pinag-uusapan natin dito is yung pagiging stand-alone niya. Paano natin magagamit itong tatlong to? Yan, S1, S2, at S3. So, bali, gagawin natin, isi-set natin siya. Sobrang dali lang guys. Basahin nyo lang. Long press lang to. Dito pa ganyan. Pa-down siya. Ganyan. Tapos, makikita natin dito kung paano siya i-navigate. Ayan, sa instruction niya, ito, yung number 4. Number 1, ito yung pedal. 2 and 3, dito yan. Andito yan sa USB at saka yung sa foot switch niya. So, bali, ang gagawin natin is number 4 siya. Ayan, wa yung nakalagay na dito. Pag inapakan natin ito, wa yung control niya. Gagawin nating scene. Hanapin nyo lang yan. Dapat ito naka-turn on ito. S3. So yan. Kung gusto nyo mag-stand alone, yun yung gagawin nyo. So ito siya. Sige, pakita natin ha. Exit. Ito yung exit. So ayan. Actually, naka-program na siya. Ako yung nag-program nito. So meron akong ginawa ko is dito sa clean section siya. Meron akong clean 1, clean 2, at clean 3. So bali, ang nilagay ko sa first is yung clean lang. Wait lang, naka-on pa yung pedal. Wala na pala. Ayan.
gamit nating gitara nga pala ay itong Yamaha Pacifica Pack 012. Ayan. Sana na-explain ko to ng maayos, sana naintindihan nyo. Kasi sobra, para sa akin, ang ganda ng effects pedal na to. Sobrang daling gamitin, sobrang dali i-program. Kailangan nyo lang maintindihan yung function niya. So ito siya, pakita ko na. Ito yung clean 1 ko. Makikita natin S1. Ayan, umiilaw yung S1. So ito yung clean na meron siyang kunting meron siyang konting chorus ganyan. Clean tone. Then ang S2 naman, ito yung may reverb. Yung para sa ganitong patch. Parang ganyan. Tapos S3 naman, ito yung clean tone na pang solo. Ayan. Meron siyang delay. So ayan, meron siyang delay. Intindihin nyo ha, ito yung ilagay nyo sa isip nyo. Yung clean nyo, meron kayong clean 1, clean 2 at clean 3. Sa clean pa lang yun, hindi pa kayo pumunta sa taas niyan, dito sa plus. Ayan. Yung may arrow up. Yan, hindi pa kayo umapak dyan. So pag apak na dyan, dito naman yung drive. Ayan. Sa drive naman, meron kang tatlong klaseng drive nandun. Dito pa rin yung aapakan mo. Itong control knob na to. So, hindi ko pala na-program. No, hindi ko na-program, pero the same lang din yan. Pwede natin i-program kasi yung na-program dito is yung wah. Gawin ko na lang. So, ayan, balikan natin. Long press ka lang dito pababa. Ayan, nakikita natin yung control niya. Ayan. So, nandito siya number 4. Hanapin lang natin yung scene. Ayan, naka-on na siya. So, balik exit. Tatlong drive nandito. Tatlong drive siya. So, ayan, ito yung drive na dry. So, pangalawang drive naman is yung may delay na siya, pang solo na siya. So, ayan, makikita nyo, S2 siya makalagay. So, ito pa yung S3, mas ano pa yung siguro mas klaro yung delay niya sa S3. So, dalawa yung option ko. So, ito na. Maganda ba siya? Di ba ang ganda? Tapos eto na. Gagamitin na natin yung full potential niya gamit itong M-Babe Chocolate Plus. So ito na siya. Titingnan natin kung magagamit yung full potential niya. So disclaimer lang ha. So hindi talaga perfect yung pagka-set up nito. So nasa sa inyo na rin yun. Ito ay personal reference ko lang. Preference ko to. So nagbibigay lang ako ng idea kung paano siya i-maximize, yung tipong ganun. Okay? So again, balik na natin yung program niya. Kung saan ko talaga siya program. So dapat talaga dito is yung wah. Balik na natin. So number 4 siya. Hanapin natin yung wah. Ayan. Exit. Tapos baba sa clean drive. Hanapin natin yung wah. Gawin natin, wah na pala siya. Kasi hindi ko siya sinave. Kaya ganun yung nangyari.
So ayun, i-explain ko lang sa inyo kung ano yung mga functions na nandito dito sa dalawang to. Ayan, kung nakikita nyo yan. Ayan, yung foot switch at saka yung Imbabe Chocolate Plus. So ayun, explain ko lang. Ang ginawa ko dito, ang ginawa ko dito, itong tatlong to, ito yung Scene 1, Scene 2, at Scene 3. Diba, mas madali siyang gamitin. Mas napabilis mo yung process niya. So, hindi ka rin nalilito kasi may 1 and 2 and 3. Pero, again, depende pa rin yun sa reference nyo ha. Ganun. So, ito siya. 1, 2, 3. So, ang ginawa ko dito sa control para hindi bugbog yung pedal ko, hindi bugbog yung on-off ng pedal ko, dito ko siya nilagay. Ang wah. Ayan. So, ang function nito, ginawa ko sa kanya is nilagay ko siya sa modulation. So, nandito siya sa mode, kung nakikita nyo yan. Pag inapakan ko siya, turn off, naka-turn off yung modulation. Ayan, balik siya ulit. So, yun yung main function niya na ginawa ko. Mas madali kasi sa akin yung clean tone, kung gusto kong plain lang siya, wala siyang chorus na or kahit ano, i-turn off ko na lang siya. Ganyan. Yan. So, ganun. So, mode siya. Ang ganda niya, guys. So, ito. Again, ha. Para may matutunan kayo bago kayo mag-exit dito sa video to, may matutunan kayo. Ang clean tone, ayan, kung nakikita niyan, isang patch mo, meron kang tatlong boses. Meron kang tatlong tunog. Ayan, kung nakikita nyo, S1, S2, S3. Ayan. Meron siyang modulation. So, kung gusto ko siyang i-clean, apakan ko ulit lang yun. Ganyan. So, wala na yung chorus. Sa 2 naman, dito ko nilagay yung reverb. Tingnan natin. Ayan, S2. Dito ko nilagay yung reverb. So, ayun. Sa 3, dito yung yan. Dito yung solo na clean tone. So, dito naman, sa taas, ayan, drive na siya. Tatlong tunog din nandun. Yung drive nito is dry. Ayan. So, wah pa din tong control. Then, ito yung modulation. So, pag solo na, ito siya. Sa pangalawa, nakikita natin S2. So, yung S3 ko, yun yung mas mataas yung delay. Ito yung 2, tama lang. So, ito yung tricky part. Nilagyan ko siya ng twin lead. Or tawagin na lang nating harmony. Yun naman talaga yung tawag dun eh. Harmonist, ganun. So, ayun, tingnan natin kung okay ba siya. Rekta na tayo dun sa may blend. Maganda ba siya? Maganda. So ayun. Hopefully guys, meron kayong natutunan. Siguro lahat ng gusto kong ituro or gusto kong i-share sa inyo ay nasabi ko na. So yun yung main function niya. Kailangan lang nating intindihin kung paano siya gumagana, kung paano siya gawa ng preset. Siguro the next video na lang kung gusto niyo, di ba? So mag-comment lang kayo if gusto niyo ng next video. Okay. Thank you so much sa lahat ng umabot dito, no. Sana may natutunan kayo sa mga may effects na gusto nilang i-maximize yung potential ng guitar effects nila. Gumamit kayo ng Imbabe Chocolate Plus. Ayan. Again ha, baka i-program nyo yung Imbabe Chocolate Plus nyo tapos ayaw gumana. Reminders lang, kailangan siya ng power supply. Dapat nakasaksak palagi yun sa kuryente or kung lalagay kayo ng power supply sa ilalim ng pedal board nyo, ilagay nyo dun. Gamit yung Type-C cable niya. Ayun. So,
dapat may power siya para kaya niya. Kasi kung hindi siya nakasaksak sa kuryente, hindi siya gumagana. Doon din ako natagalan kasi bakit parang ayaw niyang gumana, ganun. Nag-search ako. Doon ko nakita, kailangan pala talaga niya ng power supply. Once again, thank you so much for watching. Ako si KB Briones. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Kung may katanungan kayo, siguro gagawa ako ng part 2 kung paano gumawa ng preset. Pero madaming video na dun eh. Pwede na kayo maghanap sa ibang content, ganun. So ang akin lang is gusto ko lang intindihin nyo yung function ng guitar effects na to bago kayo bumili. Kung worth it ba siya sa reference nyo, kung gusto nyo ba siya. So ganun. So thank you so much everyone. Thank you for watching. Please do like and subscribe to my YouTube channel. Natutuwa na ako doon. Yun lang yun. So again, thank you. Goodbye.